Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating channel na Buhay Misyonaryo. Ngayong araw pag-uusapan natin ang katakot-takot na korupsyon sa Pilipinas. May isang tanong tayo palagi sa isip natin, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Sabi nga ni Jessica Soho, hindi tayo malulunod sa baha kundi sa kasakiman. So usap-usapan po ngayon ang tungkol sa flood control o korupsyon sa government. So nakita natin no, binabaha na ang Metro Manila, diba, at mga ibang probinsya, no, balitang-balita 'yan sa radyo, sa TV, at sa mga ibang social media. Nakikita natin na balitang-balita po na talagang binabaha po lahat, no, halos lahat, no, dahil sa flood control project na hindi natuloy na merong nagkakahalagang milyon, milyon ang nakurap. So, ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa ganitong mga usapin? 'Di ba? Actually, ang Bible ay walang direktang binabanggit tungkol sa flood control o korupsyon na may kinalaman sa Pilipinas. Gayunpaman, maraming principle sa Bible na pwede nating i-apply sa isyung katulad ng korupsyon. So check natin sa Bible natin ang ilang mahalagang principle mula sa Bible na may kinalaman sa korupsyon at pananagutan ng mga leader. So unang-una, laban sa korupsyon. So, unang-unang laban sa korupsyon. Exodus chapter 23 verse 8, sabi doon, huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay nagpapabulag sa mga matatalino at nagpapabago sa usapan ng mga matuwid. So, ibig sabihin po dito, ang katiwalian o korupsyon ay hindi katanggap-tanggap sa mata ng ating Panginoong Diyos. Diba yung suhol o lagay, nagpapalabo ng katotohanan at justice or hustisya. Diba kapag nalagay na sa kamay, sa wallet, diba, o sa bank account ng isang tao na no, may kapangyarihan, nakikita natin napapalabo niya, nawawalan ng hustisya o nagkakaroon po ng injustices because of uh, corruption, no, dahil sa pera, no, dahil sa kapangyarihan, no, dahil sa impluwensya ng isang tao, no, kahit yung may kasalanan mawawala ng kasalanan dahil sa corruption o sa suhol na sinasabi po ng Biblia. So, ano pa yung sinasabi ng Bible? Sa Micah chapter 6 verse 11, sabi doon, makakatanggap ba ako ng malinis na handog kung ang inyong timbangan at panukat ay mandaraya? No, sinasabi ng Panginoon, lumalabas na tumututol ang Diyos sa pandaraya sa anumang anyo. Kahit anong bagay, no, ayaw ni Lord ng pandaraya sa family man, sa government man, even sa ministry, sa church, or even sa trabaho, lahat ng aspeto ng buhay ay pwede natin i-apply ang Biblia na ayaw ng Panginoon ng pandaraya. Ba sa kabila ng pagnanakaw sa pondo at project ng bayan, katulad ng flood control, na ayaw ng Diyos ng laban ang Diyos sa mga mandaraya o sa corrupt na mga tao o ng mga leader na ayaw ng Panginoon. So pangalawa, ano po sinasabi ng Bible? Tungkulin ng mga namumuno o leader. Romans chapter 13, 1 to 4. Sabi doon, ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos para sa iyong kabutihan. No, malinaw sinasabi ng Bible na si God ang naglagay sa mga leader. Whether corrupt man sila o hindi, si Lord ang naglagay sa kanila. So ang namumuno o lingkod ng Diyos para daw sa ikabubuti po natin. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat matakot sapagkat hindi walang kabuluhan ng kanilang kapangyarihan. 'Di ba? Meaning ang mga nasa government or gobyerno ay dapat nagsisilbi para sa ikakabuti ng lahat, hindi para sa pansarili lamang. Kaya nga tinawag silang public servant kasi maglilingkod sila sa taong bayan, hindi para sa sarili nila. So, yun yung ibig sabihin ng meaning nun, na ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos para sa iyong ikakabuti. So, sabi ng Biblia at sabi ni Pablo, para doon sa ikakabuti natin, yung mga example dito na katulad sa barangay, no? Kapitan, mga tanod, mga kagawad, di ba naglilingkod sila sa para sa ikakabuti natin. Pero nasa kanila na lang yon kung gagawa sila ng masama. Kasi ayaw ng Diyos na gumawa sila ng masama kahit nilagay sila doon ng Diyos. So,
meron silang judgment sa Diyos kapag di nila ginawa yung katungkulan nila o tungkulin nila para sa bayan o sinumpaan nilang pangako para sa bayan. Ayun po yung sinasabi ng Biblia. So pangalawa, pagtulong sa mga nangangailangan katulad ng baha, maraming binaha. So Kawikaan 3:27, sabi doon, huwag mong ipagkait ang kabutihan sa mga nararapat kung ito'y nasa iyong kapangyarihan. Sabi niya, huwag mong ipagkait yung tulong o nararapat na tulong para sa mga taong nangangailangan. Di ba katulad ng mga binha? Kung may abilidad ang gobyerno o sino man na magpatupad ng project o para maiwasan yung katulad ng baha, ng sunog, diba, kung ano pa man na project ng gobyerno, dapat nila itong ituloy para sa bayan at para maging tapat at maayos o may sistemang gawin ang gobyerno. Sabi nga sa Santiago 2:15 hanggang 16, sabi niya, kung may kapatid kayong walang damit o pagkain, at sinabi niyong mag-ingat ka, magbihis ka, at magpakabusog ka, ngunit hindi niyo naman tinulungan, anong silbi nun? Sinabi mo, na sige, umuwi ka na, magdamit ka, magpahinga ka, diba? At kalimutan mo na yung problema mo. No? Pero wala kang ginawang tulong sa kanya. No? Wala yun. Or yung isang tao, kailangan niya ng pagkain, pero di mo binigyan ng pagkain, pinag-pray mo lang, hindi ganun yun. Dapat tulungan mo talaga actual. No, ganun din sa government. No, dapat kung alam nila yung katotohanan na sila ay public servant, gagawin nila yung kanilang sinumpaang pangako. Hindi sapat na salita lang. Kailangan ng aksyon. Di ba? Katulad kapag eleksyon, di ba? Ang dami nilang mga pangako. Ganito raw. No? Yung bilihin, bababa yung bilihin, di ba? Bababa yung ng ilaw, mga bill ng ilaw, o etc. Kung ano man yung mga pinapangako po nila. Pero ang nangyayari po, no, walang aksyon na ginagawa, kundi ang nangyayari, no, nilalagay nila yung pera doon sa kanilang uh, bank account or kung ano man, no? Kinukurap nila or ini-invest nila para sa sarili nila, hindi para sa taong bayan. No, ay ganun yung nangyayari sa Pilipinas. Kung may project o katulad ng flood control, dapat itong may saysay at hindi nauwi sa korupsyon. Diba? Katulad ngayon, 55 million ang project sa flood control. Diba? Nakita natin na ang daming taong bayan ngayon, no? Kahit sa social media, nakikita po natin na marami silang tanong, nasaan na yung pera na na project para sa mga tao na para sa ikakabuti ng bayan, no, para maiwasan yung pagbaha, no. Pero tayo din mga Pilipino, meron din tayo responsibility na maging disiplinado rin tayo, lalong-lalo na sa pagtapon ng mga basura, no. Pagtapon ng mga basura dahil 'di ba ito'y disiplina rin para sa atin. So pangapat, paghahatol ng Diyos sa mga mapagsamantala. Sabi sa Isaiah 10:1 and 2, kasamaan sa mga ginagawa ng batas na hindi makatarungan at sa mga nagbigay ng utos na nagpapahirap sa mga tao upang pagnakawan ang mga mahihirap. So, narinig po natin, may paghahatol ang Diyos sa mga mapagsamantala. Diba, nakita natin, sabi, upang pagnakawan ang mahihirap. No? Ganun ang goal nila eh. No? Upang mapagnakawan nila ang mga mahihirap. Kaya nga maraming mayaman, lalong yung mayaman, tapos maraming mahirap, maraming naghihirap palalo dahil may iba talaga ng lalamang o mapagsamantala. So, nag-warning ang Diyos sa mga leader na ginagamit ang kanilang posisyon o kapangyarihan para pagsamantalahan ng mahirap. Diba katulad yan, no? Kumbis na makatulong, lalong lumalala ang taong bayan. So, ayun po, no, makikita po natin doon, ang flood control or control project ay dapat project sa ikakabuti ng bayan. Ngunit kung ito ay nilulon ng korupsyon
ang mga responsable ay lumalabag sa mga prinsipyo ng katarungan, katapatan, at malasakit, bagay na tinututulan ng Diyos sa buong kasulatan o sa Biblia, ang mga taong gumagawa ng hindi maganda para sa taong bayan o corrupt, no, hindi lang sa taong bayan kundi sa iba't ibang aspeto ng buhay. Alam nyo, mga kapatid, mahirap kasi itong corruption na to na hindi lang ito basta sa government, even sa family may corruption, sa church may corruption, iba sa ah, sa trabaho may korupsyon at sa lahat ng aspeto ng buhay pwede ring magkaroon ng korupsyon kung hindi natin i-assess yung buhay natin, yung sarili po natin para po maging maayos tayong mamamayan Pilipino at Kristiyano. Maraming maraming pong salamat. Tayo po yung mananalangin. Panginoon, Lord, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, you will heal from heaven and heal their land. Panginoon, Lord, pagalingin mo, Panginoon, ang sakit ng Pilipinas, Panginoon, katulad ng korupsyon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga bansa, Panginoon, na korap, Panginoon, katulad ng Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo ang aming bayan, Panginoon, na makabangon muli, lalong-lalo na yung mga nasalanta, Panginoon, ng bagyo, ng baha, Lord, ng anumang mga event, Panginoon, ng buhay po nila na nagkaroon, Panginoon, ng hindi magandang dahil sa mga kalamidad, Panginoon. Dalangin po namin maglagay ka pa ng tamang leader, Panginoon, sa mga bawat bayan, lungsod, mga municipality, Panginoon, bansa, Panginoon, at dito sa Pilipinas, Panginoon, mga mayor, Lord, mga senator, and even president, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na Lord, ikaw pong maglalagay, Lord, ng mga leader, Panginoon, na karapat-dapat para sa Pilipinas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na merong pag-asa ang Pilipinas. May maganda kang plano para sa Pilipinas. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat. If you like this video, no, like and comment and share para makaabot ito sa mga kaibigan natin, magdala po ng blessing po sa kanila. Maraming pong salamat at palagi po natin tatandaan na mahal tayo ng Diyos. God bless everyone.